Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Masisira ang pangalan ni Lilet nang dahil kay Ino. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Questionin ni Attorney Meredith kung bakit napawalang sala si Ino sa kaso laban kay Trixie at si Lilet pa man din ang attorney na humawak ng kaso ni Ino. Nalalagay nga sa alanganin ang pangalan ni Attorney Lilet matapos may lumutang na isa pang biktima nitong si Ino at may bitbit pang isang matibay na ebidensya laban kay Ino na magpapatunay na totoo ang ginagawang pang-iipit ni Ino sa babae para hindi siya iwan nito. Uungkatin ni Attorney Meredith ang kaso ni Trixie at para makasiguro ay si Ino mismo ang kinausap ni Attorney Meredith. Ngunit sadyang mailap si Ino. Umiwas si Ino sa tanong ni Attorney Meredith tungkol sa case file ni Trixie. At dahil hindi makausap ng maayos ni Attorney Meredith si Ino, ay gusto nang maglabas ng sabpina ni Attorney Meredith upang makapag-usap sila ni Ino. At dahil ramdam ni Attorney Meredith na iniiwasan ni Ino ang mga tanong niya tungkol sa kaso dati ni Trixie kay Ino, at nang akmang aalis na nga si Ino, ay biglang dumating si Ka Lorena. Kaya si Ka Lorena ang nakaharap ni Attorney Meredith. Nagalit si Ka Lorena kay Attorney Meredith dahil wala raw sila sa korte para tanungin ang anak na si Ino. Kaya walang karapatan si Attorney Meredith na magtanong kay Ino ng tungkol sa nakaraang kaso niya. Kung gusto raw ni Attorney Meredith ay si Ka Lorena ang harapin niya, hindi ang anak na si Ino. Pinagtanggol na naman nga ni Ka Lorena ang sutil niyang anak na si Ino. Walang kamalay-malay si Ka Lorena na may panibagong kaso na naman na haharapin ang anak niyang si Ino at napakalakas ng ebidensya na hawak ng kabilang kampo. At para hindi magbuntungan ng galit ni Ka Lorena si Attorney Meredith, ay inamin na ni Attorney Meredith na may nagpuntang babae sa firm nila at inaakusahan si Ino na nang-aabuso sa kanya. At may hawak ang babae na isang matibay na ebidensya na makapagpapatunay na mahalay at talamak si Ino sa pang-aabuso. Nagimbal si Ka Lorena sa sinabi ni Attorney Meredith. Napatingin si Ka Lorena sa anak niyang si Ino. Panibagong kasinungalingan na naman nga ang ginawa nitong si Ino. At sinabi na wala siyang alam sa binibintang sa kanya. Hindi makapaniwala si Ka Lorena na uulit-ulit ni Ino ang kahayupang ginawa niya sa ibang babae. Kaya naman panibagong problema na naman ang haharapin ni Ka Lorena at CRD nang dahil sa anak nilang si Ino. At dahil rinig na rinig ni Attorney Meredith ang pagbabanta ng babae kay Ino na tungkol kay Trixie, ay sinabi na rin ni Attorney Meredith kay Ka Lorena na may nakakaalam ng sikreto ni Ino kung ano talaga ang tunay na nangyari kay Trixie at Ino noon. Kaya gagawa raw ng paraan si Attorney Meredith para malaman kung talaga bang tama ang naging desisyon sa korte sa kaso ni Trixie at Ino. Sa kabilang banda, dahil sa nalaman ni Ka Lorena, sinadya ni Ka Lorena si Lilet upang makausap tungkol sa magiging panibagong kasong haharapin ni Ino. Nang hingi ng tulong si Ka Lorena kay Lilet dahil sa sinabi ni Attorney Meredith, nagtataka naman si Lilet kung ano ang sinabi ni Attorney Meredith sa kanya. Kaya sinabi ni Lilet na baka makatulong siya. Inamin ni Ka Lorena na may bagong kaso si Ino tungkol sa babaeng nagrereklamo na inabuso ni Ino
at gusto raw ni Ka Lorena na matulungan siya ni Lilet na maipanalo ulit ang kaso na haharapin ni Ino. Alam raw ni Ka Lorena na inosente ang anak niyang si Ino, kaya hiling ni Ka Lorena na mapatunayan ulit ni Lilet sa korte na walang kasalanan ang anak na si Ino. Tila nagdadalawang isip nga si Lilet dahil sa pangalawang pagkakataon ay may lumitaw na naman na biktima ni Ino sa pang-aabuso. Naisip-isip ni Linet na baka totoo ang akusa kay Ino na mapang-abuso talaga si Ino, gaya ng kay Trixie, at nagkamali lang si Lilet noon ng pinaglaban sa korte. Samantala, galit na galit si Patricia kay Ka Lorena matapos ang paghaharap nilang dalawa sa presinto kasama si Lilet at ang iba pang mga attorneys. Napainom si Patricia sa sobrang stress na naidulot sa kanya ngayong araw dahil sa ginawa niyang pagsugod. Sa interview kay Lilet ay nagkasuhan pa siya ni Ka Lorena ng physical injury, slander at alarming scandal. Kaya hindi matanggap ni Patricia ang nangyari. Ang lakas-lakas raw ng loob ni Ka Lorena, nakasuhan siya. Samantalang ang anak niya daw na si Ino ang nang-abuso sa anak niyang si Trixie. At dahil nga narinig ni Trixie ang tungkol sa kanilang dalawa ni Ino ay nagalit siya kay Patricia. Ilang beses na raw ba sasabihin ni Trixie na kahit kailan ay ayaw na niyang balikan ang tungkol sa kanilang dalawa ni Ino. Lalong-lalo na nga ang pang-aabuso ni Ino kay Trixie. Sino daw ba kasi ang nagsabi kay Patricia na sumugod siya sa interview ni Lilet? Ngayon tuloy ay pinagpepiestahan silang dalawa ni Ka Lorena sa social media dahil sa ginawa nilang pag-iiskandalo. Naungkat tuloy ang mga bagay na pilit ng binabaon ni Trixie sa limot nang dahil lang sa pagiging mainitin ng ulo ng mami niyang si Patricia. Kaya kalat tuloy ulit sa social media ang ginawa ni Ka Lorena at Patricia, kasama na rin ang kay Ino at Trixie. Pero sinabi ni Patricia na totoo naman lahat ng sinabi niya kay Ka Lorena. Totoo na hindi tama ang naging desisyon ng korte kay Trixie nang dahil kay Lilet, pati na rin ang pagkasira ng pamilya nila nang dahil kay Lilet. Kaya hindi pa rin titigil si Patricia hanggat hindi napapabagsak ni Patricia si Trixie. Mabubuking na kaya sa lahat ng tao ang pinakatago-tago ng pamilya De Leon? Masisira kaya ang pangalan ni Lilet nang dahil kay Ino? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.